Oh. Magandang gabi po sa lahat. Mga kaibigan ko po, inom na ng gamot yung isa dahil na-high blood na ngayon. Saka nakakagalit nga yung ngayon. Na-high blood na yung mga DDS. Ang ginawa nila ay talagang illegal lahat, di ba? Kahit na baka nga ilipad nila Uy, lilipad nga daw. Okay, sa kasi lahat ginawa na nilang illegal eh. So ang kapal talaga ng mukha nila na gagawin nila na naging nakaupo sila dyan ngayon dahil sa Ililipad. Wala silang puso eh, wala talaga. Oh. Kaya kami dito sa Canada, nasa Alberta, kung ano mang matulong namin sa inyo, kung nandyan lang kami, kung pupunta ng EDSA, pupunta kami. Ay, gusto. Punta na. Ang dami ring mga kababayan natin na nagko-comment dito na pupunta, pero Hindi. yan lang ba sa sulat lang dyan o naka-message lang tayo or Pupunta kami. Pero hindi naman pupunta. Talaga na pong Oh. gawin na po natin ang lahat. Kami Wala. po rito, susuporta po kami kung anong masuporta namin sa inyo. Madawagan ka na sa mga kamag-anak mo at mga kaibigan mo na magpunta na ng EDSA, aba. Kayo lang pupunta. Ayun lang aming matutulong dito. Sila Roque Ayaw po hindi. namin. Kung ano ba ng plano ninyo, financially tutulong po kami kung anong matutulong natin. So, sino yung pupunta doon sa EDSA? Mag-EDSA na kayo. Maraming salamat, Romel. Ito naman si Tito Kitch, go ahead. Baka matawag na naman si Duterte kulong. Unmute ka na, Tito. Ano? Hello po, magandang hapon po sa si- inyo lahat. Katanungan lang po, kung sa worst case scenario po, sakali mang madala nga sa dahig ang dating presidente, meron po bang procedure na sa mismong ICC ay questionin ang kanilang jurisdiction? Kasi di ba magkaiba po ang prosecutor sa court itself. So, meron bang ganong procedure? Ito po isang taon na kami naghanda ng petisyon sa Korte Suprema ng Pilipinas dahil kami naniniwala na walang legal na basehan ito pag-cooperate ng Police Pilipinas sa ICC dahil hindi na nga tayo miyembro. At dahil dito ang aming paninindigan ay tanging Pilipino lang, mga Pilipinong mahistado lang ang pwede maglitis ng mga kaso na nangyari dito sa Pilipinas. Gayunpaman, kung talaga isasakay nila ang Presidente Duterte sa aeroplano nakaabang na dyan sa Villamor, handa po ako lumipad dahil tayo naman po ay miyembro ng ICC List of Council. No? At handa po tayong depensahan ng Presidente. Ngayon naman po, alam niyo naman, wala ako sa Pilipinas, so madali po ako makalipad papunta ng Dahig. So the moment isakay nila ang Presidente Duterte sa aeroplano, tayo po ay tutungo na rin sa Dahig para maghanda ng kanyang depensa. Pero hindi po tayo aabot doon. Dahil naniniwala po ako na ang Korte Suprema ng Pilipinas ay hindi papayag na mga dayuhang mga mahistrado ang magdedesisyon sa isang kaso na nangyari di umano dito sa Pilipinas. Ang pinaglalaban na po natin dito talaga, soberenya at jurisdiction ng bayang Pilipino. Okay? Sa madaling sabi po, attorney, hindi nyo na po questionin doon sa ICC kasi the moment na magtanong kayo sa kanila, it means you are recognizing them. Tama po ba? Yun nga pong yun ang iniiwasan po. Jurisdiction talaga, no? Kaya ang unang stop natin, unang stop talaga RTC. Kasi ang proseso dyan, dadalhin sa RTC na para extradition. Kwentuhan na lang Pangalawa, dun sa RTC, sasabihin na natin na wala talagang restriction. Pangalawa, Philippine Supreme Court, no? Dahil ang Philippine Supreme Court nakasada man sa saligang batas. Ang judicial power ay nasa isang Supreme Court lang at mga hukuman na binuos sa ayon sa batas. Pangatlo, last resort, pupunta tayo sa Hague, no? Kung dadalhin talaga nila ang presidency sa Hague. Salamat po, attorney. Masarap nga. Sabi, Maraming salamat. Nakataas din ang kamay ang ating suke, si Teresita Olaita. Go ahead, Teresita. kumakain ng dating Pangulo Teresita Olaito. Hello. Ito. Yan, go ahead. Mami, go ahead. Pakita ko sa inyo. Unmute ka na, Mami. Kumakain. Magandang umaga po sa inyong lahat dyan. Uy, umiyak. Naka-confine po ngayon ako dito sa hospital.
Pasensya ko, nako, nakakalungkot naman po yan. Tapos Naku. nakita niyo itong malungkot na balitang ito, no, kapwa senior citizen nyo ay kinukulong, hindi pinapakain, Ma'am Ayaw, Teresita. hindi daw pinapakain na yan, oh. Kasobrahanan na po. Ano yan, oh. Walang hiyaan. Hindi ko na pwedeng tawaging Pangulo. Itong Bongbong Marcos na ito, Oh. tinanggal na niya lahat ang paggalang na naiwan para sa Ayan, oh. kanya. 6 minutes ago, Na kumakain. mga human rights advocates, Oh, mga kriminal ang kanilang pinagtatanggol. hindi daw pinapakain. Pangulo natin. Yan ang ginagawa nila ngayon. Ang mga kapulisan, ang katrayduran ngayon Hmm. ng mga minahal, in-empower ni PRRD ng mga Kumakain, panahon no? na yun. Ako po nakahanda sa araw na ito. Kung kukuhanin ako ni Lord, Naku po. Ano ba yan? na witnessan ko lang ang kawalang hiyaan na hindi ko inasam-asam. Tayo muna Stay, stay strong po kayo. Huwag Oo, mo isipin. tayo muna ang gugurgur sa kanila. Huwag Yeah. tayo papayag. Pagpahingahin Huwag nyo kayo na yan. panghinaan. Sabi ko nga, lahat ng mga pangyayari Yeah, ito may we are reason. praying for all The of people you. will win. Pagpahingahin nyo na yan, online rally. Lalong-lalo na si PRRD. Oh, ayan, kumakain. Sutan po sana niya lahat itong mga pagsubok na ito at saka si Inday Sara. Ang sakit ni tatay. O kapayapaan at hustisya ibibigay ng Panginoong Diyos. Ayan, Maraming kumakain, no? salamat sa inyo. May coke pa. Mami, Oh. stay Okay, strong. mag-ingat po kayo, mami. Yeah, magpakalakas kayo dyan. Huwag kayo panghinaan ng loob. Mananalo taong bayan. Mananalo tayo. Si Mananalo to siya. Raul, Maharlikay, nakataas din ang kamay. Go ahead. Ayan, Go si ahead, Raul, si Raul. Raul! Good morning to all of us or good day to all of us. Ano meron dyan, Raul? Napakasakit. I was very emotional dahil I was there last Sunday sa Hong Kong. I'm calling from Hong Kong. So this is really like a complete disregard of the rule of law. Hmm. Diba? Kung sinong gusto nilang damputin, dadamputin na lang nila. Uy, may Right. warrant of arrest yun. So, mas malala pa ito sa tandem ng Cocoy Romualdez at Ferdinand Sr. noon. Oh. So, from our end, dito kami, we will be having a brigade kung talagang in what way we could help. Pero ang tanong ko lang, Sec. Attorney Roque, Ano, ayan. is there a way na madiktahan din ang Supreme Court? Because that is, I think, our last legal remedy of the land, yung Supreme Court. Madiktahan ba din siya sa itong ni, I would say, I hate to say this, gagong Marcos na to? Well, naniniwala naman po ako Ay, na nako. mananatiling independyente ang ating Supreme Court. Na Ang track minumura si record naman ng Pangulo. Presidente, naririnig natin yung mga tanong nila doon sa PhilHealth, no? Sa PhilHealth, tumalabas na at least 3 mahistrado ang mukhang nagpapahiwatig na mali ang ginawa na paglipat ng pondo ng PhilHealth, no? Bagamat ang pag-utos mismo ng paglipat ng pondo ay ang Presidente mismo. So hindi natitinag ang ating Korte Suprema dahil talaga namang tinatawag nating co-equal branch ang hudikatura maski walang PNP, walang armed forces ang ating hudikatura kasi nga ang kanyang pagiging co-equal ay nakasalalay dun sa kanyang obligasyon na talagang itaguyod ang supremacy ng ating saligang batas. At ang saligang batas natin nagsasabi na isang hukuman lang ang Pilipinas sa isang Supreme Court at lahat mga mababang mga hukom na binuo sang-ayon sa batas ng Pilipinas. So, malinaw na dahil hindi na nga tayo miyembro ng ICC, wala nang pakialam ang mga dayuhan sa mga krimen na di umano nangyari sa Pilipinas. Okay? So, Iiyakan ay din wala yes, na no? tiwala sa Korte Suprema. Ah, Yes, salamat Attorney Roque dahil doon talaga lang yung last recourse sa isip ko. The last recourse natin is yung Korte Suprema. If madiktahan siya ni Marcos, so wala na rin, walang saysay. And I really hate to say this na ayoko talagang pumunta ulit no. sa daan. Ay. Just like what we did way back when yung kapanahunan ng tatay niya. Madami I hate to say nagsasabi, this, dahil pupunta ha? Sisira talagang there would be a lot of chaos. However, Oh. if we have to go through with that chaos again to bring peace and order, so hindi ako magdadalawang isip. Ay, We have to ano go pa through ginagawa that nyo dyan? again. Punta na. Salamat. Okay, kailangan nga po kaya nga, ngayon sinasabi ko na ha, itong pag-uusap po natin to hindi lang tayo nag-uusap ngayon. Kailangan manindigan na.
Ako'y nananawagan na, Oh. bumalik na tayo sa kalye dahil hindi na sapat ang dakdak lang tayo ng dakdak. Oh. Kailangan manindigan muli. 2 beses na natin nagawa yan sa ating kasaysayan, gawin natin ang 3 beses. Palpak. Walang illegal sa gagawin natin dahil yan po ay karapatan ng taong bayan. Baka yung bilang pangatlo, tunay na soberenya palpak. ng ating bayan. Iparinig ang ating damdamin at ipakita sa buong mundo na kaya na naman natin magkaroon ng pagbabago sa isang mapayapang mga pamamaraan. Oh.